Treasure hunting weekend, ito'y pang-apat na balik namin sa treasure site na ito. Di umano ay merong concrete box na tinusok ng sagwan o bugsay ayon sa ating live pointer. Gaano nga ba ka-kredibilidad? Gaano ba kalaki ang credibility ng history? Okay, may dala ang aming kasama dito kasi merong isang may lahing Chinese na kasama namin dito. Yan, yung Masi. Nakalagay doon good fortune para sa araw na ito. Yun ang snacks namin. Alas 10 na ngayon ng umaga at napakainit ng araw. Pagkatapos lang namin mag-snacks ay balik uli. At meron lang kaming kasamang mga taga-hukay. At minabuti muna ng invisible man na i-detect muli kung na-detect namin kaninang umaga. Baka sakaling nawala. Minsan kasi yung mga signal ay nawawala yan. At minsan bumabalik. Hindi ako naniniwala ng mga ganyan noon, pero sa katagalan ay parang mayroong ganyan talaga na nawawala. Kaya ito, dala namin ng pangtusok at tutusukin niya ng kabilya. At kapag matamaan ang malapad na bagay na parang bato o simento, yan ang time na hukayin siya. Itong gamit ko na coil ngayon ay makapag-detect ito ng 3.5 meters deep, yung maliit. Yung malaki ang nasa 5 to 7 meters. Pero nilalagay ko ito sa sensitivity 1 lang. Hindi ganong sensitive para hindi niya ma-detect yung mga mga kalawang tsaka mga maliliit na metal. At dito sinisigurado ko na itong butas ng kahoy, itong kanyang mga ugat, baka merong laman ay dinidetect ko rin. Baka merong pang naiwang mga metallic object yan, pero wala. Naubos na yata noon pa. Kinuha ng mga nakakita dyan sa ilalim ng puno sa ugat ay nakatusok yung samurai tsaka helmet ng Hapon. Yung kahoy na yun ay pinagbitayan daw yan ng mga nahuling Pilipino noon. Merong pinatay dyan at binitay sa yung kahoy na yun. Kaya malagim din ang istorya ng lugar na ito. Ito kasi ay daungan. Dito daw dumadaong yung mga barge ng Hapon. Kaya iniisip ng nakakita nung kwadradong concrete or bato ba yun na kwadrado na may nakatusok na sagwan o bugsay. Iniisip niya na ang laman noon nang makita nila yun ay may laman na ginto ng Hapon. Pero 50-50 pa rin ang chances na ganyan ang mangyari. Pwede kasi yun ay isang talian lamang ng mga bangka. Pwedeng merong konkrito, di ba? Hindi nilagyan ng tusok para tatalian ng lubid ng mga maliliit na bangka. Pwedeng ganyan ang purpose ng concrete na yun. At pangalawang teorya ko ay pwedeng bato lang ito na square na may biyak at diyan tinusok yung bugsay para gawing talian ng mga mangingisda dyan. Kasi hindi naman lahat ng kumikinang ay ginto. Mayroong kasabihan na all that glitters is not gold. Lahat ng kumikinang ay hindi lahat ginto. Kaya pwedeng sa mga kwentong ito, kwentong bayan o mga urban legend na tulad nito, ay pwedeng totoo at pwede rin hindi. Kaya kami ay positive pa rin na baka totoo. Kaya nga kasama namin dito na dagdag si Jack Hammerman
para sa kanyang jackhammer sana. Kapag meron. Okay, yung natusok dyan ay malapad na yan na bagay. Maya-maya kunti ay hukay na yan. Kasi matigas siya, parang bato o semento at malapad. Ayan, kaya on the rescue ang ating taga-hukay. Hokkaido. Okay, umpisahan na natin to. Ang paghuhukay. Stay back and relax mga katiyats. At humanap na kayo ng maupuan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang sa ating channel. Para palagi kayong updated sa mga bagong uploads dito sa ating channel. Welcome and have a very prosperous, wealthy New Year and healthy New Year 2024 to all of our katiyats. At ayon sa ating live pointer ay hanggang bewang lang daw yun. Kung tumungtong ka sa kwadradong semento na yun ay hanggang bewang ang lupa. So ngayon siguro dahil ang tagal na nun, 20 years ago, baka lalong bumaon ang box. So sabihin natin hanggang kilikili ang lalim ng hukay. At tama naman yung tusok. Ay ganun kalalim din yung saan tumama yung pangtusok na kabilya. Kaya lahat dito ay positive na yan na nga yan. Kasi yan din ang area na tinuro mismo ng anak ng live pointer. Kasi kasama yung anak no nang makukay sila dyan para gumawa ng fish pond. Ngunit yun ang natagpuan nila, yung kwadradong sinabi nila na concrete box. Pero hindi natin sure kung concrete o baka bato. Pero kwadrado siya at malapad. At dyan daw nila nakita at iniwan lang nila kasi hindi sila akala na may mga ganyang treasures. Ngayon lang nang marinig nila ang mga sabi-sabi about Japanese treasures, ngayon lang nila naisipan muli na baka may laman yung nakita nila. Kaya kinontak tayo at ito, wakwak na naman. Pero sa pagkakataon na ito ay ma-prove talaga natin na meron silang nakita at hindi gawa-gawa yung kanilang kwento.
Ito yung unang dead old tree na hinukay namin noong chapter 2 or episode 2 ng ating video. Yan, merong layo yan na 100 meters yata yan, malayo yan. Zoom in ko lang sa camera. Ayan, malayo yan. At yung ito, nasa ano yan, 100 plus meters pala or 200 meters yan. Ang layo. Okay, at final detection, pupunta ako doon sa hukay. At hindi ako bababa kasi masyadong maputik. Wala akong makapitan dyan. Baka mamaya sa sasakyan ay magkaputik-putik ng upuan. Kaya itong kasama ko rito, marunong din ito gumamit ng detector. Siya na lang muna ang mag-detect. So yan na yung tinamaan ng pala. Yan na yung last na lupa na ilabas dyan. At yung tinungtungan nila, yan na yung malapad na bato ba o semento. Dito natin malaman kung bato o semento. Ngayon pag nag-detect ito ng metal, yung malakas talaga na metallic detection, so pwedeng mayroong halagang bagay na laman ang bato or concrete na nariyan. Pero kung kinakalibrate ko kasi kanina ito, pero yung kanyang detection ngayon, sabihin natin kanina sa calibration ko ay 2 LEDs, dalawang ilaw lang ang umiilaw sa lupa. Kaya kung iilaw dito ng 5 ilaw, 5 bars na ilaw, ibig sabihin metallic object ang nasa loob or under ng bato. Pero kapag dalawang ilaw lang or 2 bars, ito yung normal lang na detection ng lupa dito sa mangrove. So, ilang minuto na lang, tapos na ating pag-iintay kung meron nga ba talagang treasures dito mga katiyats. Sabi ko na, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Nandun si Surigao San Jr. Gustong pupunta dito sa putikan. Mamaya ay papuntahin ko yan dito para maka-experience yan gaano kahirap tong mga putik na ito. Okay, the cameraman with Nokta Macros GULED system. Entry level ito sa mga deep penetrating detectors. Sa bato. Basta't Nokta Macro, hindi din yan gumagawa ng basta-basta na detectors. 100k plus ang halaga niyan. So yan ay entry level na yan. Hindi na yan laruan na klaseng detector. Duha man din ang musika, duha. At kung gusto niyong bumili ng mas maganda pa dyan, sa magkaparihong presyo lang, tawagan niyo si Roniel Bourbon sa Bourbon Electronica in Manila, Metro Manila, Cavite. At magtanong lang anong angkop sa inyong budget. Merong mga detectors doon na 30,000. Merong pinakamura 15, 30. At kapag ang detectors nyo ay 100,000 na ang halaga, entry level na yan sa serious treasure hunters. Hindi na yung hobbyist lang. Ang hobbyist ay parang laro-laro lang kasi yan. Pero kapag serious ka na, ang mga deep penetrating metal detectors na ang gagamitin at medyo may kamahalan. Sige na, diha. Diha dapit. Okay. Lang-rang. Ayan, so ang resulta ng detection ay hindi umabot ng ako na magibutang CCTV 5 bars. Para minus siya mo. Sumubra konti sa 2 bars.
pwedeng merong laman, pwedeng wala. Kasi ini-expect ko na 5 bars talaga kapag malaking metal object ang nasa loob. Kapag ganyan na kunti lang nadagdag, 1 bar lang, medyo hindi yan plausible sa tingin ko, kasi ang dami-dami ng dinidetect ko. Alam ko na ang galaw nitong detector ko. Very sensitive ang mga detectors kapag ilagay nyo sa full sensitivity. Ito nilagay ko ngayon sa 1 lang, 1 pihit lang, para hindi gaano siya mag-detect sa mga minerals. Okay, pero positive pa rin itong mga kasama ko. Hukayan daw nila sa pagbalik itong Tagarian. Pero para sa akin ay tapos na ang kwento ng nawawalang concrete box na tinusok ng sagwan. Yan nga yung tinusok ng sagwan kasi malapad. At hindi siya concrete. Kumuha kami diyan ng sample. Siya ay ano pa rin, classified as the coral stones. Coral pa rin siya. Malapad nga lang at parang kwadrado. At may biyak siya sa gitna. So pwedeng diyan natusok ang sagwan. Siyempre sa tagal ng panahon, nawawala na yun. Kaya totoo ang kwento ng sagwan na tinusok sa concrete or batong kwadrado. Ang hindi sigurado ay ang laman. Kung umabot lang ng 5 bars, pwedeng basagin ka agad yun ng jackhammer. Pero sa ganun na nasa 2.5 bars lang or 3 bars, ay hindi siya ganun kalakas na detection. Kaya hindi kami uuwing luhaan dahil na-prove naman natin at nahanap ang ating hinahanap. Merry Christmas sa lahat ng ating mga katiyats, and have a wealthy and prosperous New Year 2024 to all of you. Paalam!